Magandang araw mga kabarangay, nandito tayo sa ating sangguniang barangay Balele at kasalukuyang saksihan po natin ang gaganaping seminar or orientation ng Usapang Baboy. Ang Usapang Baboy ay ang wastong pag-aalaga ng ating mga alaga o aalagaang baboy. Yan. So samahan natin ang Frigrula Company sa pagpapatupad ng ating orientation for today's vlog. Ay panoorin natin at nang tayo naman matuto ng wastong pag-aalaga ng baboy. Kasama natin ang ating mga technicians mula sa Frigrula Company at sa una hakbang ng pag-aalaga ng baboy. Kung paano natin mapapalawig ang pagpaparami at pag-aalaga ng tama ng ating mga alagang baboy. So dyan lang kayo at saksihan natin ang kanilang workshop. Yung performance ng mga baboy. So yun nga po, sabi dito, progenies perform better. Mas maganda yung performance ng mga baboy na anak. No? So paano po ba yung crossbreeding? So para pag crossbreeding, pinaghahalo. Tama po ba? So may tanong po dito, ano po mangyayari kapag pinag-crossbreed daw natin yung apoy? Pag pinaghalo natin yung apoy sa aso, ano po masusunog. Masusunog, tama naman. Halimbawa sa aso, yung pitbull at saka shih tzu. Apo, mga yun, di ba? Bullshit. Ako, di ba? Bullshit. Pag pinaghalo. Ito daw po, ang mangyayari dyan ay hotdog. Kasi nga mainit siya. Hotdog. Ayan, nabiro lang yan. Pero ganun po sa genetics, no, yung crossbreeding. Pinaghahalo natin. At sa crossbreeding po, may mga ginagamit tayo na specific na lahi ng baboy na pinagko-crossbreed natin. So ano-ano po yun, no? So andyan po si Large White, Landrace, Turok, saka Pitrain. So pamilyar po tayo dito sa mga ilan dito na lahi. Ayan. So bakit sila yung mga ginagamit? So ito po yun, no? Meron po tayong lahi ng baboy na ginagamit na pang maternal lines o inahin. Ito po yung sa pinakakaliwa. Tapos meron naman tayong ginagamit na lahi ng baboy na pang parako. Yung terminal lines na tinatawag. So sa mga maternal lines, yung pang-inahin, ang hinahanap po natin dyan na lahi ng baboy o yung kalidad o yung katangian ay yung prolific breeders na tinatawag. Ibig sabihin po niyan, yung madami mag-anak. Siyempre sa isang inahin, gusto po natin yan, madami mag-anak. Tama po ba? Kasi pag madami siyang mag-anak, madami tayong maalagaan, madami tayong mabibenta. So yan po yung target natin sa inahin. No? Pag terminal lines o pang barako, ang gusto po natin dyan ay yung may magandang kalidad ng karne. Superior quality market pigs, no? So, magandang kalidad ng karne, magandang kalidad ng carcass, ayun po yung hinahanap natin. Pag meat quality or carcass quality, hinahanap po natin yan sa mga barako. Pag madaming inaanak, no? Prolific breeders, hinahanap po natin yan sa inahin, no? So, ayan. So, sa inahin muna po tayo, maternal lines. Si Large White at Landrace, sila po yung ginagamit dyan na lahi, no? Bakit? Kasi nga po, makikita natin dito, maganda silang good milker, ibig sabihin maganda mag-produce ng gatas, prolific, madami mag-anak, tapos superior mothering ability. Ibig sabihin lang po niyan, magaling sila maging inahin. Naalagaan nila ng maayos yung kanilang mga biig. Ibig sabihin, pagka naalagaan ng maayos yung biig, napapadede lahat, walang namamatay o napag-iiwanan ng timbang. So, ganun po sila kaganda. No? It's good FCR and ADG din sila. Ibig sabihin, maganda yung kanila daily gain, tsaka yung pagkain nila ng feeds na kahit kapaunti, nako-convert nila sa timbang. So, ayan. Ito namang mga terminal lines, no? Mga barako. Ang ginagamit natin dyan, si Durok tsaka Pitrain. Bakit po sila? Sabi nga natin kanina, pag terminal lines, gusto natin dyan meat quality at carcass quality. So makikita po natin dito sa mga katangian nila, yung magandang kalidad ng carcass, tsaka yung meat quality na rin. Andyan na rin. So ito, si Pitrain, sabi po dito, high lean to fat ratio. Ibig sabihin po niyan, mas mataas yung lean content. Ibig sabihin yung laman, kaysa sa taba. So, ayun naman po yung gusto natin o target, di ba? So, yun po yung mga katangian ni Pitrain at ni Durok. Ayan. Pero bago ang lahat, no? Papakita po natin kung paano natin sila pinag-crossbreed. Pero bago po yun, ano daw, may tanong po dito, ano daw pong tawag sa babaeng baboy? Guilt. Tama naman po yan. No?
guilt kapag hindi pa nabubuntis, no? Hindi pa parang dumalaga, guilt. Saw kapag ka nanganak na. Pagka, guilty. Parang, tama naman si Sir, parang pwede yun. Sabi dito, anong tawag sa babaeng baboy? Ba? Kasi nga naman, boy daw, no? Parang unfair naman. Parang boy lang, pang lalaki lang. Baboy naman. So, ayun na nga po. Pakita natin kung paano ginagawa yung crossbreeding. So, ito po crossbreeding na to, ang target po natin dito ay ma-produce yung magagandang kalidad ng, sige po, medyo ano po ba? Ayan. Ang target po natin dito ay ma-produce yung magagandang kalidad ng magandang mga market pigs o fatteners, no? So, yun yung target natin. Magandang fatteners, ayun po yung target. So, una, ang gagawin po muna natin ay i-crossbreed muna natin yung maternal lines para ma-produce natin yung magandang kalidad ng inahin. So, ito po yung magiging inahin ng ating mga fatteners na alagaan. So, sa commercial setup po ito usually na-apply, no? O pangkaraniwan na ginagawa. So, ayan. Paano po natin i-produce yung magandang inahin, no? Yung magandang inahin na yun, yung tinatawag po natin PSF1, no? Yung F1, ideal breeder. So, paano natin siya pinaproduce? Si large white at landrace, ipag-crossbreed po natin yan, no? Kunyari, lalaki ni large white sa babae ni landrace. So, si F1 po. Kasi F1, ipag-crossbreed po natin siya sa kung alin man dito sa dalawa. Pwedeng kay Duro, pwedeng kay Pitre. So, ayan. Yung magiging anak po nila, no? Ay yung magiging magandang kalidad na fatteners. Yung ideal market pig na tinatawag natin. So, ayan po yun. Yung ideal market pig, yung katangian po niyan, ayan. Nakuha na yung high ADG tsaka low FCR. Dyan dun sa mga maternal lines, no? Kasi may magandang rin yun. Mas good carcass quality para sa galing sa paternal lines o terminal lines, yung mga barako. So, mangyayari sir, GP large white at saka GP landrace, ang lalabas ay yan yung ideal breeder. Apo. Tapos ito, Ikumpuro sa dalawa. Apo. Pwede pong i-crossbreed kay Duro. Hindi sa anak. Dito, ayun po yun. Pwedeng si Peter yung gamitin. Kasi ito po. Okay. Apo. Pwedeng alin man po dito sa dalawa. Ganito. So, three-way. So, mas maganda. Parang three-way. Mas maganda ka nalabasan. Ako, mas magandang kakalabasan na fatteners. Okay. Ito pong fatteners na to, yung may magandang performance, no? So, ayan, nakuha po natin sa combination ng mga katangian, no? Maternal lines, tsaka ng mga terminal lines. So, inahin at barako. Ayan. So, sa genetics, ito po yun usually ginagawa. And then, ang dapat po natin tatandaan, no? Sa genetics, sa lahi, kapag bibili po tayo, mag-i-invest tayo, kunyari na lahi, no? Na inahin, kunyari. Bibili po tayo dapat sa katiwa-tiwala na source, no? Trusted source natin. Na alam natin na may kalidad na lahi, no? May kalidad na baboy, lahi ng baboy. At bukod doon, syempre dapat alamin po natin kung ano yung performance nung bibilin natin, no? Na lahi. So, nang sa ganon, alam po natin yung i-expect natin. Kasi nga po, lahat po talaga ng performances ng mga baboy natin, nakadepende lang din po talaga yan sa genetics nila, no? Sa lahi nila. Papalabasin lang po natin yun, no? Sa pamamagitan ng magandang pag-aalaga, magandang feeds, at magandang environment, no? Magandang bahay. So, yun po yung dapat nating tandaan. Sa genetics pa lang, sa lahi pa lang okay na. Wala bang ano sila, parang palatandaan kung anong, yung GP large white na yan. Ano ang kanyang pinaka malaking tainga? Opo. May mga ano po yan. May mga characteristics po yan. Yung kanina, di lang po nakalagay kung ano yung drooping. Actually yan po. Yung color, sa ears, ayan. Kung na-picture na niyo po, yan. Pwede niyo po yan. Ayan. So, si large white, ayan po. Nandiyan nakalagay yung kanilang katangian, no? Yung characteristics. Si large white landrace both long body, large frame. So, gusto rin po natin yan sa isang baboy kasi nga pagka malaki yung body frame, pag mahaba, sabihin mas malaki yung carcass, mas malaki yung kakatayin, di ba? Mas malaki yung ating makukuha na porsyento ng laman, di ba? Ayan, ang karne. So, ayun po yung gusto natin. So, yun po. Picture nyo na lang po para sa inyong reference. Ayan, si Sir, nag-picture.
So yan po yung mga pangkaraniwan na ginagamit. Siyempre sa community po natin, di ba? Sa mga barangay, minsan talagang halo-halo na. Di ba? Yung iba po talaga internal, kumukuha sa loob na lang ng community. Pero dapat pa rin natin tandaan na dapat alam pa rin natin yung kalidad ng lahi na kukunin natin o bibilin natin. Para sa ganun, hindi tayo mag-expect ng sobra kung alam naman natin na hindi ganun kaganda yung lahi ng ating kukunin. Ayan, so, proceed na po tayo. So, sa genetics po, wala na pong katanungan, yun lang po. Ayan, pupunta na po tayo sa housing. No? Sa housing o bahay o environment kung saan lumalaki ang ating mga baboy. So, sa housing po, tanong muna, bakit po ba importante itong pag-usapan? Ano po ba yung goal natin sa housing? No? Anong goal po natin maparamdam sa ating mga baboy? Proper oscillation. Proper isolation. Tama naman po. Meron pa po ba? Ano po yung gusto nating maramdaman nila pag nasa bahay sila? Ng bahay nila o kulungan? Safety and comfortable. No? Comfortable. So tama po yung dalawa. No? Gusto po natin na maging komportable yung ating mga baboy. No? Kasi nga po, ano po ba nangyayari pag komportable ang mga baboy? O, sa ating mga tao na lang po muna. Pag komportable tayo, ano nangyayari sa atin? Relax, hindi stress, no? Walang stress. Ibig sabihin, pag relax ka o hindi ka stress, ibig sabihin parang nagiging hiyang ka. As ano po nangyayari pag hiyang? Ano nangyayari sa physical? Nakita natin yan, nagmamanifest po yan, di ba? Gumaganda o pumupogi, no? Tumataba o lumalaki, di ba? Tama mo ba? Pag hiyang ng isang tao, nangyayari, sabihin natin, uy, si ganito, hiyang siya sa jowa niya, sa asawa niya, di ba? Kita natin, kasi nga, ang ganda, blooming, kumbaga. So, yung tingnan nyo nga ba yung kapatid, yung katabi nyo? Okay po ba siya? Hindi po ba siya sa rest? Blooming ba? Komportable ba sa life? Ayan. So, ayun po yung gusto nating goal, no? Paparamdam sa ating mga baboy. Hindi po ganyan, no? Nabibigyan natin ng higaan at kumot. Gusto natin na maging ganyan kakomportable yung baboy, no? Para sa ganun, lumaki siya ng maayos, no? Kasi pag komportable, ang goal po natin, no? Na maparamdam talaga sa ating mga baboy ay komportable. Kasi nga, pag komportable sila, hindi sila stress, no? Lalaki sila ng mas mabilis. Ayan. So, bakit po natin pinag-uusapan yung housing? Natin, swine farming o pag-aalaga ng baboy. No? Tanong ko po muna, ano po yung rason, o sino po yung mga nag-aalaga dito ng baboy? So, siguro po karamihan, no? Bakit po tayo nag-aalaga? Ano pong dahilan po ng pag-aalaga natin? Business, no? So, pangkabuhayan, no? Dagdag kita or income po, no? Yun po yung reason natin. So, masasabi po natin, nasabi nga po ni Sir kanina, na ang pag-aalaga ng baboy ay isang business. Tama po ba? At syempre, sa pag-business po ng mga baboy, ng pag-aalaga ng baboy, hindi po yan basta-basta. Tama po ba? Natugot pawis po yung naalay natin mga racers, no? And yun nga po, sa ating pag-aalaga, may mga aspeto po tayo ng pag-aalaga na kinukonsidera. Ayun po yun yung nasa pinakakaliwa ninyo, no? Andiyan po yung genetics, yung lagi ng baboy, housing, yung kanilang bahay, no? Environment, herd health, yung kanilang kalusugan, management, yung ating pag-aalaga, at yung nutrition. Ito po, dito po papasok yung feeds na pinapakain natin, no? So, yun po. Siyempre sa business, ang gusto po natin ay kumita. Tama po pa, siyempre ayaw naman natin malugi. So, business profitability po yung gusto natin. At tayo po, para tayo may kumita, dapat meron po tayong market. Tama mo ba? Kamusta mo ba ang market dito sa inyong lugar? May napagbibentahan naman po tayo. Hindi naman po hirap sa paghahanap ng buyers. Hindi naman po? Okay naman? Okay naman po. Kamusta po ba yung presyo na lang? Itanongin natin yung presyo ngayon. Kamusta ang presyo dito? Live weight price. Iba-iba. Pero ano po ang pinaka-ano ngayon? Average o kaya mababa po ba o mataas? Tumaas na po ngayon. Tumaas na. 200 to 10. Ganoon na po. Noong nakaraan po ba medyo bumaba? Bumaba, no? Tulad po sa ibang lugar, mababa din. No? Mabuti po ngayon, tumaas na. Ayan, no? Yung presyo. So, ayun po, no? Sa market, sabi po natin, yun nga po, dapat may market tayo. At syempre sa market, andyan po kayong mga racers.
din tayo na mga buyers, no? Sa inyo po muna tayo mga racers, no? Sa racers po, kayo po, ano po yung mga expectations ninyo pagdating sa inyong mga inaalaga ang baboy? Ano po yung inyong mga goal gusto ma-achieve, no? Sila po ay hindi malusog. Bukod po doon, ano po yung inyong mga goal? Mga gusto? Mabigat na timbang. Tama ko, no? Si ma'am, yun po yung gusto talaga natin, mabigat na timbang. Ano pa po? Mabilis lumaki. Mabilis lumaki, no? Para mapag-aral na natin. Di ba natin pag-aaralan? Gusto po natin na mabilis din lumaki. Yan po yung iilan sa mga gusto natin, no? Nasabi ni Sir kanina, fast growers, mabilis lumaki. Sabi naman ni ma'am, heavy at market, mabigat, no? Tumimbang. Efficient converters, ito gusto rin po natin to, no? Yung sabihin po kasi ng efficient converter, kahit kakaunti lang yung kinakain, malaki po yung timbang na nadadagdag. Siyempre gusto po natin yan kasi para po matipid sa feeds, no? Sa kakain. Strong immunity, gusto rin po natin yan para malusog yung ating mga inaalagaan at bukod doon, hindi sila magkasakit, hindi po tayo gumastos ng gamot o kaya naman maluhi pag sila ay namatay, no? So, yun po yung gusto natin, no? Iilan, mga racers natin. Sa mga buyers po natin, sa inyo po, sa inyo pong experience, ano po yung mga gusto nila o hinahanap nila sa mga baboy na binibili nila? Yes po. Ano po? Manipis ang taba. Opo, yan po yung mga gusto nila. No, ano pa po? Meron pa po ba? Sa experience ninyo, ano po yung hinahanap nila? Bukod sa manipis ang taba. Ayan. Yun po, no, yung ilan. Ayun po, no? So, nasabi po natin kanina, sabi ni Sir, manipis yung taba, sabihin yung din, no? Sabihin malaman. Tapos good carcass quality, maganda yung kalidad ng karne. Minimal reseco, yan po, alam natin yan, no? Pakaunti lang yung nababawas natin bang. Good body conformation, yung hubog po ng katawan. Yan po. Tinitignan din po ba ng inyong mga buyers yan? Pag bumibili sila, yung hubog ng, yun po yung pinaka-pinagbabasihan nila, no? Bukod sa timbang, yung hubog ng katawan. So, good body conformation. So, dapat tayo po bilang racers, alam po natin yung mga expectations ng ating mga buyers para nakalinya po tayo doon sa kanilang expectations at sa ganon, pag ibibenta na natin yung ating mga baboy na inalagaan ay mapipili nila. Yan. So, syempre tayo po, no, gusto nga natin kumita kanina, sabi natin. Syempre, para tayo ay kumita, dapat po yung mga baboy natin ay masabi natin magandang kalidad. At pag sinabi po natin magandang kalidad, pwede po natin sabihin sila ay certified GOPI. Yung tinatawag na GOPI. Ano ba yung GOPI? So, malaman, malusog at matimbang na baboy. So, syempre gusto po natin yan, no? Meron po bang may ayaw sa mga to? Wala naman, no? Gusto natin malaman, malusog at matimbang yung mga baboy. At paano po natin magagawang certified GOPI yung mga baboy natin? Diyan po papasok yung 5 kanina, no? Ito po yung mga aspeto na dapat tinitignan natin, no? Yung 5. Yung genetics, housing, herd health management, at nutrition. So, isa-isa din lang po natin ito, i-discuss natin, no? Para sa ganon, magkaroon po tayo ng mga idea kung ano po yung mga dapat natin tinitignan pa. Actually po, maaari kasi yung mga i-discuss natin dito, alam nyo na po. Kasi nga, matagal na po kayong may experience, matagal na po kayong nag-aalaga, at maaari nga na alam nyo na yung iba dito. Pero may mga i-discuss po tayo na pwede nyo pa rin po kapulutan ng aral, no? At yun nga po, may apply pa rin sa inyong pag-aalaga para ma-improve yung inyong business ng pagpapaboy. So, unahin po natin yung genetics. So, bakit genetics po yung una nating pag-uusapan? Pero bago po pala ang lahat, meron po bang pamilyar sa salitang genetics? Ayan, narinig na po natin, no? Ang genetics po, ayan, may kinalaman sa lahi, no? Sa breed, lahi ng baboy. Ayan, so, patungkol lamang po ito sa lahi. Kunyari, kung pagka sa ating mga tao, yung mga napapasa-pasa, nakatangitan, ayan, genetics din yan. Diba po, kunyari sa tao, no? Yung kapayatan o yung itsura, ayan, napapasa natin yan sa lahi. Ayan. So, sa genetics, bakit ba una natin itong diniscuss? Pinakauna po natin itong i-discuss kasi nga, dapat sa umpisa pa lang, no, sa lahi pa lang ng baboy, tama na, no, correct na tayo sa ginagamit natin. Kasi nga po, dito po magbabase talaga sa lahi ng baboy yung kanilang performance, no?
yung ating makukuha na performance sa mga baboy, dito po magbabase. Kaya dapat sa pinaka-umpisa pa lang, tama na po yung ating ginagamit. So, genetics. Sabi po dito, no, dapat yung ating ginagamit na breed o lahi ng baboy ay nakaakma doon sa type of operation po o business na meron tayo. Kunyari po, example, no, para po pala tayo ay maging successful o profitable, no? Tayo ay kumita, sure na kumita. Example po natin, kunyari, kayo po ay breeder operation. Kunyari, kayo po ay nagbibenta ng semilya, for hire, no? Okay, nagbibenta ng semilya. Ibig sabihin, nag-aalaga po kayo ng barako. Siyempre po, sa ganun pong business, no, nagbibenta kayong semilya, ang gusto nyo, siyempre, madami kayong mabentang semilya. Tapos yung semilya na binibenta nyo ay kalidad, no? Sabihin, nakakabuntis. So dapat, ang gagamitin po natin lahi ng baboy ay may magandang barako, no? Yung lahi ng baboy na kung saan yung barako ay maganda ang kalidad, no? So yun po yung gagamitin natin. So, another example po natin, kunyari, sa mga inahin naman, no? Sa inahin, ang gusto po natin na lahi ng baboy na may magandang inahin ay yung merong mataas na litter size. Ayan po yun, high litter size. Ibig sabihin po niyan, madaming inaanak sa isang anakan, no? Milk yield, yung gatas, yung production ng gatas, tsaka longer productive lifespan. Ibig sabihin, mahabang panahon po natin magagamit, no? Hindi agad malulosyang yung inahin. So, ayun po yung mga tinitignan natin sa lahi ng baboy na may magandang inahin. Market pigs, ito po yung mga fatteners na binibenta natin para sa karne. Ang gusto po natin sa mga fatteners, no, yung lahi ng baboy kung saan may mataas na ADG, average daily gain. Ibig sabihin po niyan, yung araw-araw na timbang na nadadagdag, no, ay mataas. So, ibig sabihin po nun, pagka mataas yung ADG, mas mabilis na lumalaki yung baboy. Kasi nga, mataas yung nadadagdag na timbang kada araw. Low FCR. May kinalaman po ito sa efficient converters. Ibig sabihin po ng FCR, feed conversion ratio. So pag mas mababa po yan, yung FCR, sabihin po yan mas maganda. Bakit po? Ang FCR po kasi, no, sabihin yan, yung kinakain na feeds, no, na-convert sa laman. No? So pag ibig sabihin na low FCR, mababa o onte, low, na kinakain na feeds, tapos na-convert niya sa madami o malaking timbang. So, yun po yung maganda, no? Low FCR. Pag high FCR, ibig sabihin po nun, kailangan niya pong kumain ng madaming feeds bago makapag-convert ng magandang timbang, no? So, ganun po yung ibig sabihin niya. Kumbaga, kunyari po, mag-example tayo. May isang baboy na kumakain ng 2 kilograms ng feeds bago ma-convert sa 1 kilogram na laman o timbang. Tapos may isang baboy na kumakain ng 1 kilogram lang ng feeds, tapos na-convert niya rin sa 1 kilogram ng laman. Sabihin, yung isa mas mababa, 1:1. Mas maganda po yun. Sabihin, low FCR yung isa mas mataas yung FCR. So, yun po yun, no? Example natin. Tapos, syempre sa partners po, no? Mga market pigs, gusto natin dyan, good carcass quality. Sabihin, maganda yung kalidad ng carcass at ng karne. So sa genetics po, no, may ginagawa po tayo na tinatawag na crossbreeding. Ano po ba yan? So ginagawa po natin yung crossbreeding para makuha natin yung advantage no hybrid figure. So yung crossbreeding po, ano yan, no? Ibig sabihin niyan, nag-breed ka ng magkaibang lahi. So pamilyar naman po tayo dyan. Kunyari sa aso, Shih Tzu sa Askal, Aspin, no? So yun, magkaibang lahi sila, no? So, ganun po yung ginagawa natin. Kasi nga po, ang nangyayari po kasi dun sa anak nung pinag-breed natin ng magkaibang lahi ay mas gumaganda po yung performance kaysa dun sa mga magulang nila. So, sa baboy, dito sa industriya natin, no, sa animal industry, sa pagbababoy, ganun po yung ginagawa. Commercially, ganun. Importante po yung pag-usapan kasi may epekto po yan sa kanilang performance, no? Ito po, papakita natin kung ano yung epekto. So, pinakakaliwa nyo po, makikita nyo yung graph, no? Sa pinakakaliwa nyo, ayun po yung mga performances. Ito po yung mga performances ng mga baboy, katulad ng timbang, bilis ng paglaki, ayan, yung porsyento ng laman, ayan, nandyan po yan. Tapos dito naman, yung graph, no? Pag kulay green, ayun po yung heritability o yung genetics, yung lahi.
porsyento ng epekto ng lahi sa mga to. Pagka naman kulay blue, yung environment o yung bahay, yung housing, porsyento ng epekto ng housing o environment sa mga performances. So, dito po sa 5, sa baba, no? Makita natin, ito po yung tinatawag ng mga farm production performance. Ayan. So, dyan po yung bilis ng paglaki, yung timbang, no? Yung dami ng pagkain, feed efficiency, ayun po yun. So, malaki pong porsyento niya na nakaka-apekto ay yung environment o yung paligid nila, no? O yung bahay mismo, housing. Paano? Example po natin, no? Kunyari sa bilis ng paglaki, ano po ba nangyayari sa ating mga baboy kapag tuwing tag-init o pag mainit? Mainit na mainit. Ibang heat stress po, tapos bumabagal po ang paglaki, no? Kasi nga po, ano po ba napapansin nyo sa behavior nila pag mainit? Mainit din ang ulo, hindi sila masyadong gumagalaw, kumakain, no? Kasi nga po, mainit. Yung feeds po kasi na pinapakain natin sa kanila, generally, talaga nakakapagpainit po ng katawan niyan. Kasi nga, ayun po yung tinatawag na metabolic heat, no? Mataas din po kasi ang energy content ng mga feeds ng baboy. So, pagka ganon, talagang nakakapagpainit din ng katawan. So, hindi sila kumakain para iwas init sa katawan, para hindi madagdagan yung init na nararamdaman nila. So, pagka ganon po, nangyayari, bumabagal yung bilis ng paglaki nila. So, makikita natin yung direktang epekto ng environment dahil sa init ng paligid, di sila kakain, tapos yung bilis ng paglaki nila ay mabagal. So, makikita natin yung malaking porsyento ng epekto ng environment dun sa performance po na yun. No? So, yun po natin yung example natin. So, example naman po, pagdating naman sa mga meat quality or carcass quality, ito naman pong 4. Malaki po yung epekto na, may epekto pa rin po yung environment, no, yung paligid. Pero malaki, dito po makikita natin yung porsyento ng epekto na genetics o lahi, malaki po yung influensya niyan. So pagka talagang kabain yung baboy, malaking factor na po nun, no, ay dahil sa lahi, no, ganun. So yun po yung example niyan. Sa housing, ano po ba yung dapat natin mga kinukonsidera? Nandiyan po yung building orientation, ventilation, ambient temperature, vent times, at area requirements. So, isa-isahin po natin. Una, sa orientation ng building, yung building orientation. Dapat po yung orientation ng ating building, ng baboy, no, ay east to west orientation. So, ano po ba yun at bakit? Pag east to west orientation po kasi, ano po ba yung direction ng araw natin? Mula Silangan, Pakanluran, east to west, no? So gusto po natin na nasusunod natin yung direksyon ng araw dun sa orientasyon ng bahay ng baboy natin. Bakit? Kasi po may malaki po siyang malaking benefit, no? Naiiwasan po natin yung pagpasok nung sinag ng araw direkta dun sa loob ng bahay ng baboy. Kunyari po, ito. Ito po yung compass. North, sa taas, south, sa baba, east, west yung gilid. Pagka north to south yung bahay ng baboy natin, kunyari ito po yung bahay ng baboy, no? Ito po yung kabuuan. So dito may entrance, exit, kunyari, tapos dito, pader, tapos may mga bintana, no? So pagka ganyan po, north to south. Pagka ganito, east to west yung orientation. Pag north to south, ang mangyayari,